Sige mga tao, matagal ko nang sinusubukang turuan ng kanluran tungkol sa kultong ito, relihiyon, ideolohiya, o kahit anong gusto ninyong itawag dito. Halos isang dekada na. Pero hindi lang ako ang gumagawa nito. May iba ring gumagawa nito tulad din na Tommy Robinson at Lauren Southern. Hindi ko alam ang nangyari sa kanya. Sa tingin ko, may konting relasyon siya kay Andrew Tate at issue kay Tommy Robinson. Di ko alam ang detalye pero di rin mahalaga. Pero ang video na ito ay kuha halos 8 taon nang nakalipas noong sinusubukan ni Lauren Southern na ibunyag ang mga panganib ng Islamismo. Pero walang nakinig. At ang mga tulad din na Lauren at Tommy Robinson ay pinintasan dahil lang ipinapakita nila sa inyo ang muka ng Islam. Hindi ito mga teoryang konspirasyon. Pinapakita lang nila sa inyo kung sino sila, ang ginagawa nila, at paano nila sinasakop ang ilang bahagi ng lungsod sa kanluran. Pero walang nakinig. Siguro, hindi mo rin masisisi ang kahit sino dahil ganyan gumagana ang sangkatauhan. Lalo na sa mga individualistikong lipunan gaya ng sa kanluran. Hindi mo pwedeng asahan na ang isang taong nagtatrabaho sa korporasyon o isang taong abala sa sarili niyang buhay, nagbabayad ng kanyang mga bayarin, may trabaho sa opisina, ay basta na lang, wala siyang dahilan para tumindig at magsalita laban sa Islam o Islamismo. Oo, paminsan-minsan nilang nakikita ang mga teroristang atake, pagpatay kay Lyric B, at iba pang suliraning panlipunan. Nakikita nila na ang Tower Hamlets ay hindi na eksklusibo. Hindi na ito isang magkakaibang bayan. Karamihan dito ay Bangladeshi na. Gusto kong mapanatili ang trabaho ko at magpatuloy sa pagbayad ng bayarin nang hindi nakakabahala ng iba. Kaya ang mga tao ay nagbubulag-bulagan na lang. Pero lahat ng mga taong nagbabala sa'yo tungkol sa panganib ng Islamismo na hindi pinansin at ininsulto pa, inatake, kinutya, tama sila. Sa loob ng 10 at 15 taon, lahat ng babala namin ay tunay na nangyari dahil naranasan namin ito. Kaya hindi mo talaga masisisi. Hindi rin tayo dapat magalit sa karamihan dahil hindi sila nakinig. Kasi ganyan talaga umuunlad ang mga lipunan. Mas mabuti ng huli kaysa hindi. Kaya panuurin mo ito. Tingnan mo ito. Kaya huwag mo hayaang lukohin ka nila o konsensyahin ka para maniwala kang sila ang biktima. Hindi sila ang mga biktima. Matagal na silang umaasta na parang mga bastos at siga. Hi, kumusta? Nandito ako sa Whitechapel, London para mag-interview dahil multicultural ang lugar. Gusto naming tanungin ang mga tao kung ano sa tingin nila ang kulturang British dahil interesting ito. Hindi sila ganon. Ang mga lugar na ito ay hindi multicultural, kundi napaka-homogeneous at monocultural. Ang pelikulang ito ay 8 taon na, kaya 2018. Tumira ako sa Whitechapel noong 2017 at noon ay hindi ko pa masyadong alam ang tungkol dito. Dumaan lang ako sa Airbnb o sa Booking.com o kung ano man yon. Sa tingin ko, Airbnb yon. Tiningnan ko ang pinakamurang lugar. Pero hindi rin ito mura kumpara sa pamantayan sa Australia. Bagong-bago talaga. Doon ko napansin na malaking issue ang kalidad sa England. Samantalang sa Australia naman, mas maigpit ang mga patakaran. Kahit mag-book ka sa 3-star na motel o hotel, hindi ka makakakita ng maruruming bedsheet, kutson, o butas sa pader. May mga pamantayan talaga tayo. Sanayan na ako doon. Kaya nung nakuha ko, sabi ko, Diyos ko, ang sira at pangit pala talaga. Yun ang una kong nakita kung anong ibig nilang sabihin sa multiculturalism. Kasi sa Australia, meron kaming tamang klase ng multiculturalism maliban na lang sa Bankstown at Leichhardt at siguro Faulkner o ilang bahagi ng 2 o 3, 4 na suburbs sa Australia. Sa totoo lang, iba dati ang Footscray. Sa Sandringham Park at Noble Park sa Melbourne, mas maraming Sudanese. Pero hindi naman nasapawan ng banyagang kultura ang mga suburbs na ito. Kita mo ang presensya nila, pero di sila natabunan. Ang Whitechapel ay natabunan talaga. Napaisip ako. At napansin kong madumi doon. Pupunta ako sa sentro ng London o sa mga puting lugar sa London o kahit sa probinsya ng England. Malinis, maayos, at nakangiti ang mga tao doon. Pero sa East London, iba talaga. Kaya hindi siya multicultural, kundi sobrang monocultural.
kaya ginawa namin yon dahil nasa labas kami ng mosque, may isang lalaki na nagsimulang sumunod sa amin habang hawak ang kanyang cellphone at lumapit sa amin at sinabi na parang, hindi kayo pwedeng mag-video dito. Kahit na pwede naman talaga kaming mag-video dito, pampublikong kalsada ito. Tinawagan pa ng imam ang pulis dahil lang sa pag-i-interview namin sa labas. Kahit hindi naman namin sila ginugulo o pinipilit magpa-interview. Kapababa lang ng camera namin, nalapitan kami ng pulis at tanungin tungkol sa secret police officer ninyo. Mula, ginagawa lang niya ang trabaho niya. Tinanong nila kung sino ang amo namin at anong mga tanong ang may kaugnayan sa trabaho namin. Naghihintay lang sila sa police car habang kami ay nagkatanong ng mga ligtas na tanong tulad ng anong ibig sabihin ng maging British? Isipin mo yon. Mga pare, isipin nyo, gaano karaming lugar? Gaano na ang nawala sa atin? At ang ibig kong sabihin sa atin ay kung paano ang lipunang kanluranin, ilang mga pangunahing prinsipyo ng lipunang kanluranin, ilang mga batayang halaga tulad ng malayang pananalita. Walang pang-aabuso. Walang paninirang puri doon. Mga normal na tanong ito. Ano ibig sabihin ng pagiging Australiano? Yun lang. Anong ibig sabihin nun? Pwede mong sagutin yan. Alam mo, sa pananaw mo, ang Australia ay may makabagang multikultural na pagkakakilalan kung saan hindi na ito limitado sa puting Australia o mga taong Briton o Anglo-Australiano na may lahing Briton. Pantay din ang mga Muslim bilang Australiano. Pwede mong panindigan ang mga pananaw na yan. Pwede mong sabihin yan. Pero dahil alam nating katawa-tawa yon, kaya ayaw nilang sagutin yon. At imbes na sagutin ang tanong, gusto ka pa nilang hamunin. Sa isang paraan, inisip nating ito na ang bagong normal. Bawal ang ganitong tanong. Inuulit ko, 10 taon na ang video na ito. Ngayon, kita mo na kung nasaan tayo. Noon, hindi pinansin ng mga puti, wala silang pakialam. Nakatigil lang ang kotse ng pulis at hinihintay kaming umalis. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng pagiging British? Para magkaroon ng pinakamusi na pasaporte siguro. Yun lang? Oo. Sa tingin mo, ang ibig sabihin lang nito ay magkaroon ng British passport? Sa tingin ko, para ipanganak dito. Sa tingin mo ba may bahagi ng kultura sa pagiging British? Hindi, kasi multicultural naman ang bansa, kaya pwede mo. Kita mo yon? May cheat code sila dahil multicultural. Pinapayagan tayong maging sarili natin. Uulitin kong video na ito kasi kailangan ko. Papanggalanan at ilalantad ko ang masamang Home Affairs Minister na si Tony Burke. Tignan mo siya. Ibinenta nila ang multiculturalism na parang mag-i-integrate at assimilate sila. Sa paglipas ng henerasyon, hindi na sila magkaiba sa orihinal na katutubo ng lipunan. Tignan mo, binabago na nila ang sinasabi nila. Sabi nila, nagkamali kami, nabigo kami. Hindi nila kayang mag-assimilate, kaya lipat na lang tayo sa Plan B kung saan di na kailangan mag-assimilate. Ang imigrasyon ay nangangahulugang gustong maging bahagi ng Australia ng mga taong pumupunta roon. Ayaw nila, gusto lang nila ng Australian passport. Gusto lang nila ng Australian passport at binibigay natin. Dati may halaga yon. Naalala ko, lumipat ako sa Australia, 2003 at nakuha ko ang passport ko. 2008. Sobrang na-stress ako noon na baka hindi maaprubahan ang application ko para sa permanent residence. Nagtapos ako at nag-apply gaya ng normal na tao. Noon, international student ako. Alam ko maraming nagtatanong kung basta pumupunta dito ang mga international student at kung interesado ba sila. Halimbawa, nagtapos ako sa IT. Hindi ako kailanman nagtrabaho sa IP. Kaya kahit na kailangan ng IT, hindi ko ito ginawa. At masasabi mong ginagamit ko ito, alam mo yon. Pero gusto ko talagang maging bahagi ng Australia. Ginusto ko talaga. Dati, mahalaga maging mamamayan ng Australia. Ngayon, parang ibinibigay na lang nila ito kahit kanino. Parang mayamang lalaki sa strip club, ganito. Tingnan mo ako. Hindi ko tinanggap ang asimilasyon. Ayokong mawala ang pagkakakilanlan ng mga tao. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng multicultural na dialogo. At iyon nga yun, gusto natin ang mga tao dahil sa kung sino sila. Hindi ko sinanayunan ang melting pot na parang mawawala ang iyong pagkakakilanlan. Kailangan natin baguhin ang tono. Yan lang. Kaya hindi sila pinilit na mag-integrate, mag-assimilate. Mag-integrate. Oo, talagang nag-integrate sila ng maayos sa ating sistemang pang-ekonomiya, sa ating welfare, sa Centrelink, at kung ano man ang katumbas ng inyong welfare payments sa UK at Amerika. Yun lang.
Tingnan mo, pag-aralan mo. Hindi mo talaga sila masisisi? Ganito talagang ugali ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating baguhin ang kultura. Kailangan nating maging matindi sa pagpapatupad ng mga pagpapahalagang kanluranin. Matindi. Kapag sinabi kong matindi, ibig kong sabihin walang paghingi ng paumanhin. Sige, pasensya na. Bawal ang halal na pagkatay. Hindi ko gusto yon. Hindi ko gusto yon. Sige, Makibagay ka o mapalayas. Para maging isang particular na kultura, para maging isang Briton, pwede kang maging Briton at kahit ano pa. May mga furries sa labas ng mosque. tingnan mo sila. Ano nga ulit tawag sa kanila? Yung mga taong nagbibihis na parang hayop? May tawag doon. Nakalimutan ko. Anong ibig sabihin ng pagiging British? Para sa akin, ito ay pagiging multicultural at isang lipunang tumatanggap na iba't ibang paniniwala at pinagmulan. Sa ngayon, oo. Hindi ginagawa ng mga Muslim yan. May problema sila sa Hindu, Sikh, at siguro doon pati sa mga puti. Sa tingin mo ba hindi sila tapat dito? Sa tingin ko, Paniniwala lang ito para sa sariling interes. Gusto nila ang multiculturalism kung pabor sa kanila. Pero kapag tinanong mo sila, tinatanggap nyo ba ang lahat? Tapos, tinatanggap nyo ba ang mga homosexual? hindi nila tinatanggap. Tingnan mo, ang 5 Pillars na paboritong Islamist propaganda outlet sa Britain, naglabas lang ng balita. Tingnan mo, nagtanong sila sa mga taga-subaybay. Sinusuportahan ba ng mga mambabasa ng 5 Pillars ang pagpupromote ni Mayor Sadiq Khan ng London ng LGBTQ at alak? Ito ang pahayag ng alkalde ng London. Sa Pride Month, nakikiisa ang London sa mga komunidad nating LGBTQI+ dito at sa mundo. Inaasahan kong daan-daang libong taga-London at mga bisita ang lalabas sa mga kalsada Para magdiwang at magkaisa sa Pride sa London sa Sabado. Ngayon, tingnan mo ang tanong. Tingnan mo ang tanong. Tinanong namin ang mga manonood kung ito ay naiintindihan. Hindi kung ano ito. Sige, para sa isang Muslim na magkaroon ng ganung paniniwala, kung ito ay maiintindihan. Kasi alam mo, siya ay isang alkalde ng London. Hindi siya pwedeng lumantad bilang isang Islamist o jihadist. Kaya, kung maiintindihan ba na si Sadiq Khan ay nagpo-promote ng LGBTQ at alak dahil sa kanyang posisyon bilang alkalde ng London na naglilingkod sa lahat ng komunidad, base sa siyam na raan at 60 na sagot, napakaraming 90, 5% ang nagsabing hindi. Kaya, hindi nila sinasabi na dapat niyang itago ang kanyang, alam mo na, pwede naman siyang magkaroon ng personal na anti-LGBTQ na pananaw. Pero dahil siya ay alkalde ng London, kaya kailangan niyang tugunan din ang panig na yon. Hindi, sabi nila hindi. Kahit sa ganung kaso, kahit bilang isang alkalde ng Isa sa pinaka-multikultural na lungsod sa mundo. pero hindi pa rin tama i-promote ang LGBTQ. Ito ang mga pananaw ng mga Muslim, mga British Muslim. Pero dito, tanggapin ang lahat. Kaya di ko alam kung cognitive dissonance, di pagiging tapat, o baka kulang lang sa pag-unawa. Hindi ko alam kung ano yon. Baka pagkukunyari yon o ano paman. Pero sigurado, hindi ito pang matagalan at hindi tugma sa mga pagpapahalaga ng kanluran. Ang ideya mo ng pagpapatakbo na isang lipunan ay hindi tugma sa amin o sa napakaraming bilang ng mga tao sa Britanya. Kaya, kami ay magiging mapanlaban. Kami ay magiging mabagsik sa pagpapatao ng aming mga pagpapahalaga. Hindi na tulad dati, 300 taon na ang nakalipas. May sariling kultura noon na yon ay halo-halo na. May saysay pa ba yon? Ang pagkain nito ay naging halo-halo. Ang pananamit nito ay naging halo-halo dahil kinukuha natin ang pinakamaganda mula sa buong mundo. Yan ang ibig sabihin ng pagiging Briton. Matanggap ka ba ng LGB? Sana ginawa niya. Di ko alam kung nagtanong pa siya. Ayan na. Maganda ba o masama na ang pagiging Briton parang wala ng kultura na aspeto ngayon? Sa tingin ko, maganda ang pagiging multicultural dahil lahat ng matagumpay na bansa ay ganito. Iyon ang dahilan kung bakit nagiging matagumpay ang isang bansa. Sa tingin mo ba merong Dapat tinanong niya siya. Sana tinanong niya pa ng ibang follow-up na tanong. Paano naman ang Pakistan? Dapat ba maging multicultural ang Pakistan? Dapat ba itong maging Hindu? Dapat ba tayo magkaroon ng biglang pagdami ng mga Hindu, Sikh, Kristiyano at ateista? O hindi. Hindi na angkop ang patakaran ng multikulturalismo sa ating mga bansa. May pangunahing kultura ba tulad ng kulturang Briton o puro multikulturalismo lang talaga ang meron? Puro multikulturalismo lang talaga. Sa tingin ko, walang tiyak na kultura na masasabi mong bahagi ng Briton. Para sa akin, ang ganda ng accent ng ilang tao rito. Sa palagay ko, dapat lang silang magpasalamat na nakuha nila ang accent na ito
dahil sa paninirahan sa Inglaterra. Kasama sa pagiging British ang pagtanggap sa lahat ng iba't ibang pagkakaibang kultural na ito. Oo, tumatawag siya. Ang galing. Oo, parang sumisilip talaga siya sa kanto. Pampublikong daanan ito. May isang halos subad na blondang babae na naglalakad mga ginoo at ginang at tinutukso ang ating mga kabataan. Baka mawalan sila ng kontrol at may mangyaring masama. Hindi kami responsibale. Binabalaan namin kayo ngayon. Oo, dapat nakaburka siya kung anuman. Kung may mangyari sa kanya, sana wala. Pero kung may mangyari sa kanya, alam nyo na, hindi kami responsable. Hindi natin pwedeng gawin yan sa harap ng moske. Pero pampublikong daanan ito. So ikaw, ipagpapatuloy mo pa rin. Oo. Yun bang sinasabi mo? May karapatan akong gumoto doon. Oo. Walang problema dyan. May balak ka bang gawin tungkol dyan? Balak mo pa rin ipagpatuloy yan. Tatawag ako. Sige. May mga babaeng kumukuha ng litrato ko doon. Sige. Ibig sabihin ng British ay permanente ka at residente ka ng bansang ito. Kulturang British. Paano ka magsalita? Biro lang ito, pero mangyayari talaga dahil sa woke na pulisiya. Wala talagang alam ang taong ito sa Britanya o kasaysayan ng Britanya. Mas marami pa akong alam sa kasaysayan ng Britanya. At hindi ko nga kayang tawagin ang sarili kong British, maliban na lang kung nakatira ako doon ng 10, 15 taon pinag-aralan ng Britanya. Kaya nga hindi ko rin tinatawag ang sarili kong Australian. Minsan nakakaramdam ako ng guilt. Parang, alam mo yun, halos buong buhay ko na akong nakatira sa Australia. Meron ako medyo magandang pag-unawa sa kulturang Australian, mga pagpapahalaga ng Australian at kahit ang kita rito. Nakakaramdam pa rin ako ng konting pagkailang dahil hindi ako dito ipinanganak. Pero tingnan mo sila. Tanungin mo siya. Sasabihin niya sa'yo. Siya ay... Maging multicultural stream ka ba? Yan ay score na 100%. 100%. Paano natin malalaman ang kulturang Briton? Sa palagay mo ba may sariling kultura ang Briton? O puro multikulturalismo lang ito? Ang pagiging multicultural ng Britanya ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng halaga, dignidad at respeto. Alam mo, lahat ay nire-respeto ang isa't isa. At yan ang London. Nire-respeto mo ba ang mga bakla? Nire-respeto mo ba ang mga lapastangan sa Diyos? Hindi sila. Halimbawa, bawal ako pumasok dito dahil babae ako. Sa tingin mo ba mapagparaya yon o hindi? Magtakip ka lang ng scarf sa ulo or kahit ano, pwede ka nang pumasok. Sigurado akong may mga babaeng nakakapasok doon. Oo. Kadalasan bawal sa karamihan ng mosque, pero sa ilang western na mosque, pwede basta sa likod ka upo. Ang lalaki sa harap, babae sa likod. Ganyan kalimitan ang setup. Sa maraming relihiyosong lugar, lalo na sa Islam, hindi mo pwedeng gawin yon dahil may paghihiwalay. Oo, ibig mo bang sabihing hindi mapagparaya ang mga Muslim? Mukhang perpektong soundbite moment yon. Itinuturing mo ba ang sarili mo bilang Briton? Oo, ayos lang ako. May British akong pasaporte. Walang problema. Oo, kailangan mong taglayin ang ilang kultural na halaga at magsalita ng particular na wika para maging Briton. Walang problema. Napakabuti. Napakabuti. Ano ang kulturang Britaniko? Tanungin mo sila tungkol sa LGBTQ at pag-aasawa ng bata. Tanungin mo sila, sa totoo lang, multicultural ito. Sa palagay mo, dahil ba ito sa dugo, kultura o pasaporte? Pasaporte yan, kaya hindi ito tungkol sa kultura. Alam mo na. British siya. British. Aprikano siya. British ako. Posibleng British siya. Iba-iba lahat. Mga kulay. Alam mo, mas cosmopolitan ito. Oo, kailangan natin magbago at baguhin yan. Hindi dapat may multikulturalismo. Walang multikulturalismo. Kung may mga tao mula sa ibang kultura, bawat kultura ay may sarili nitong mga pagpapahalaga. May mga taong gusto ang mga bakla, may mga taong ayaw sa kanila. May mga taong gusto silang itapon mula sa bubong. May mga taong gusto magdala ng kutsilyo. May mga taong may kinikim-kim na galit dahil sa lahi at kasaysayan. Ano ang makukuha mo sa huli? Anong klaseng lipunan ang mabubuo mo? Kahit anong klaseng lipunan ang mabuo mo, magandang salita ang social fabric, di ba? Social fabric. Bakit ito tinatawag na social fabric at hindi social islands? May iba't ibang kultura dito at doon. At yan ang bumubuo sa ating lipunan. Ito ay mga social islands, hindi social fabric. Ang fabric ay isang bagay na magkakaugnay. Lahat ay konektado sa isa't isa. Bigo ang multikulturalismo, mga kaibigan. Kahit na maaring naging benepisyaryo ako nito noon, pero hindi ko kailangang manatili sa parehong pananaw.
Ibig ko sabihin, makikita mo naman sa aking balat, sa aking kulay. Hindi ko masasabi na Chino ako, di ba? Kaya ano ngayon? Kinontra niya ang sarili niya. Sa nakaka-intrigang tanong yan, kung makakuha ako ng pasaporteng Chino, magiging Chino na ba ako? Hindi. Bakit hindi? Siyempre hindi. Bakit hindi? Dahil hindi ka inchik. Kung may British passport ako, British na ba ako? Oo, tingin ko karamihan dito ay dahil sa kamangmangan. Itong mga tao, hindi sila ang pinakamatalino sa mundo. Para saan mo ito gagamitin? Wala kang pakialam. Sige, okay. May mga tao na pumasok dito na hindi naman talaga nagpapakita ng mga pagpapahalagang British. Ang pagpapahalagang British ay tungkol sa pagpaparaya. Hindi ako sa ngayon. Ang mga pagpapahalagang British ay kilala sa pagiging mapagparaya. Hindi ko tingin na dapat tayo magparaya sa mga bagay na salungat sa mga pagpapahalagang pangkultura ng Britanya. Hindi ko yung sinabi. Tungkol ito sa pagpaparaya, gaya ng sa mga tao. Ang pagpaparaya at walang pakialam ay mga palatandaan ng isang lipunang namamatay na. Hindi, ibang-iba yon. Galing ka sa ibang proyekto. Kaya kung awain mo ang tao, kailangan naming i-report sa pulis. Paano? Kung mali ang tanong ko. Hindi. Inulit mo lang ang sinabi ko at ginamit mo ang aking sa tanong. Kung inaway mo ang mga tao at nagdudulot ng hindi kinakailangang panggigipit o pag-aalala, Paano mo ginagawa yon? Sa pananapak, pag-ihi, pagtapon ng bacon, o simpleng pagtatanong? Ano ibig sabihin ng mga yon? Kita mo kung gaano katuso ang mga taong ito? Ngayon, siya, sa tingin ko, lahat sila ay mga tanga. Pasensya na. Sa tingin ko, hindi nila kayang makita ang butas sa sarili nilang kwento. Hindi nila kayang gawin yon. Siguro dahil sa mababang IQ o genetic na problema. Hindi ko alam kung ano, pero ganun talaga. Sinasabi niya na tungkol lang ito sa pagtitiis. Magiging matiisin ka ba dito? Hindi ako matiisin kasi ikaw rin hindi. Sinasabi ko lang na hindi mo tinatanggap ang pananaw ko. Kita mo, paikot-ikot lang. Pwedeng baliktarin yan kaya matibay ang paniniwala ko. Dapat palagi nakilala bilang paradox ng pagpaparaya ni Popper. Ang philosophical na ideya na ang isang lubos na mapagparayang lipunan ay dapat maging hindi mapagparaya sa hindi pagpaparaya. Hindi sila mapagparaya sa mga lumalapastangan, tumatalikod sa pananampalataya, at mga homosekswal. hindi ito ang aking definisyon. Ito ang definisyon ng panliligalig. Hindi ako nagtatanong ng kahit anong tanong, kaya ayaw niyang mapa-interview. Pinapalambo lang. Sige. Muslim ako. Sa susunod na pumunta ako sa London, magdadala ako ng 3 o 4 na security guard. Tatanungin ko sila ng kahit ano, pero baka hindi rin ako papasukin. Siguro, gawin ko na lang ito sa Lekemba. Nagsasagawa lang kami ng panayam para lang sa inyong dalawa. Pasensya na, ayos lang, walang problema. Ibig kong sabihin, Kita mo, ayos lang sila. Sinong tumatawag sa pulis? Bakit sila natatakot? Ayos naman sila. Sa tingin ko, oo. Kita mo, sa tingin ko parang alam ng isang gurong pumalpak ang kalidad na kanyang mga estudyante dahil alam ng gurong yon na puro kalokohan lang ang itinuturo niya sa kanila. Kaya kapag may isang tagalabas na darating at magtatanong sa mga estudyante, sigurado mga walang kwentang sagot ang ibibigay nila. Ayos naman siya. Wala naman siguro naging problema ang mga ini-interview. Habang ini-interview, wala sa kanilang nagkaproblema. Lahat ay ayos. Isa lang ang nagkaroon ng gotcha moment. Bawal maging Chino kung may Chinese passport. Pero pwedeng maging British kung may British passport. Parang doon lang siya naliwanagan. Siguro hindi natin napansin yun pero karamihan ng tao ay okay lang. Yan ang ibig kong sabihin. Parang marami akong nakikita mga Sikh na nagsasabi, hindi dapat may kirpan. Hindi dapat may espesyal na pribilehiyo. Maraming Sikh ang nagsasabi niyan. Mga Indian Sikh ang nagsasabi niyan. Pero ang Sikh Council o Sikh Society of Britain ang sunod-sunod na nagbibigay ng pahayag. Wow. Sino ang nag-appoint sa'yo bilang kinatawan nila? Talagang kakaiba. Pero mga kaibigan, hindi na natin kailangang talakayin ang detalye kung bakit ganito asal ng mga taong ito. Kailangan mo lang manatili at umindig sa iyong mga pinaniniwalaan. nagtatanong lang kami sa mga tao tungkol sa kanilang opinyon sa kulturang British. Dapat ba tayong magpatuloy o huminto? Hindi. May natanggap talaga kaming reklamo mula sa imam sa moske. Nagreklamo ang imam. Oo. Ano ba nagawa natin? Na nanggugulo ka raw dito sa kongregasyon. Hindi ako nanggugulo. Sa tingin ko, lumabas lang siya at masaya siya makipag-usap sa'yo. Gusto naming magpatuloy. Siguro. Siguro hindi galoon kalapit sa pasukan. Bakit? Nakikita mo ba yon? Walang burden of proof.
Walang hinihingging ebidensya mula sa imam. Dapat ganito. Siya ang pinahirapan. Naoy, sinaya mo ang oras ng pulis dahil sa maling paratang. Kita mo, ito yung sinasabi natin, yung DEI training modules. May nangyari mga 15 hanggang 20 taon nang nakalipas. Sinasabi nila, kailangan nating mag-ingat kapag nakikitungo tayo sa mga lahi, etniko o kultural na minorya. Kailangan nating paniwalaan ang sinasabi nila. Bakit? Nagparatang lang siya ng mali. Alam natin ang totoong nangyari. Nagtatanong lang siya. Kahit na wala sa mga ini-interview ang nakaramdam ng takot o panghaharas. Kaya ako sinasabi na dapat nang itapon ang kulturang ito ng pagpapalubag-loob at mga DEI training modules na pinatunayan ng pagpatay kay Henry Nowak. Pero maraming tawag, maraming pulis ang lumabas at nagsabi na, alam mo, binaha kami ng mga training modules tungkol sa anti-racial discrimination, white privilege at woke. At makikita natin. At ito ang dahilan kung bakit hindi nila sinibak ang alinman sa mga pulis na dumalo sa eksena ng pagpatay kay Henry Nowak. Isa lang ang kusang nag-resign dahil hindi nila kayang tanggalin ang iba. Kasi sinabi sa training module na dapat iba ang pagtrato sa bawat lahi. Baka medyo malayo pa, di ko sure. Oh, sigurado ako. Maraming tao lang talaga ang pwedeng interviewin. Mas mababa pa, tapos baka hindi ka na makahanap ng mga taong interviewin. Siyempre, sana hindi na nila kami tawagan ulit. Hindi, kasi Oo, kasi nasa labas ka lang ng mosque. At well, naglalakad-lakad lang talaga kami. Huminto kami dahil maraming tao. Sa labas. What? Pero naging masarap ang kwentuhan natin. Oo nga, naging ganun nga. Hindi ko naman naramdaman na ako inaabala sa kahit anong paraan. Ayan na. See? Arestugin tayo kahit nakatayo lang sa labas ng mosque. Grabe. Nakikita niyo ba mga kaibigan? Nakakahiya. Mabilis kong ipapalalabas ang video ni Hari Sultan sa Lakemba, isang suburb na karamihan ay Muslim sa Australia. Tignan niyo ito. Pupunta ako sa isang lugar na tinatawag na Lakemba sa Sydney, Australia. At sinasabing ito ay lugar na may mataas na populasyon ng Muslim, parang Markslow o Molenbeek sa Europa. Sa tingin ko, dito sa Australia, hindi kasing lala ng sa Europa ang mga tinatawag na no-go zone na lugar dahil mas kaunti ang malawakang imigrasyon dito. Pero nakarinig na rin ako ng mga kakaibang kwento tungkol sa mga kaguluhan, mga pag-atake at mga grupo ng grooming sa Lakemba. Kaya gusto kong makita kung ano talaga ang nangyayari doon. Totoo bang no-go zone ito? O maayos naman ang integrasyon? Ang tanging paraan para malaman ko ang mga bagay na ito ay kung pupunta ako mismo doon at titingnan ito. Kaya tingnan natin kung ano ang matutuklasan natin sa Lakemba. Pagdating namin sa Lakemba, agad namin naramdaman ng tensyon. May mga tao ring lumalabas sa tindahan at tumitingin sa amin para malaman ang ginagawa namin. May mga lalaking sumigaw sa amin sa Arabic mula sa kabila ng kalsada. Pagkarating ko sa Lakemba, may nagbigay agad na impormasyon sa media. Kaya dali-dali silang lumapit at sinabing ligtas ang lugar at wala akong dahilan para naroon. Halos agad-agad, napatunayang mali ang kwento ng media. Habang kapunta kami para maglakad sa lokal na mosque, isang mataas na opisyal ng pulisya ang lumapit sa akin at nakiusap. Huwag kang pumunta doon. Kamusta? Mga lalaki. Nagsasalita. Inspector Rick Higes ng KM City Police. Naipaalam sa akin na balak mong dumalo sa mosque ng Lakemba. Tama ba yon? Di ko balak dumalo. Gusto ko lang maglakad sa kalsada at makita ang kultura rito. Oh, kontento ka na ba doon? Saan mo balak maglakad niyan? Maglalakad lang sana ako. Hindi dapat na itanong ang tanong na ito. Hindi talaga, hindi. Hindi talaga dapat na itanong. Sino? Sinong nagdesisyon na meron tayong ganito? Ito ang dahilan kung bakit sinasabi natin na walang espesyal na pribilehiyo. Walang espesyal na pribilehiyo. Nawala ang tapang ng kanluran sa iba't ibang panahon. Para sa akin, pinakamasama ang dekada 2010. Malinaw na nagbago na ang ihip ng hangin at nagsisimula na tayong makabawi ng kontrol sa dekada 20. Walang nakapansin dito. Si Pauline Hanson ay wala sa mga survey. Walang mga konserbatibong boses. Kahit ang tinatawag na mga konserbatibo, ang mga Tory sa Britanya, lumihis na sila ng husto pakaliwa. Sinusunod nila ang ideolohiya ni Blair na Blairite. Dito sa Australia, ang ating koalisyon ng mga nasyonal at mga liberal, lumihis na rin sila pakaliwa. Kaya dahil, parang sinasabi nila, hindi na natin papayagan, pipigilan natin ang misogyny, tatapusin natin ang homophobia, tatapusin natin ang diskriminasyon sa lahi. Nangyayari ang lahat ng ito.
Sa tingin ko, nagsimulang pumangit ang kalagayan sa Australia. Hindi naman ibig sabihin na masama ito. Noong 2007 o 2008 sa pagkakalala ko, nung mahalal siya, humingi ng paumanhin si Cameron Rudd para sa Stolen Generation. Ngayon, naiintindihan ko kung bakit kailangan yon at hindi ko kinokondena ang paghingi ng paumanhin. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, hindi na nanatiling pareho ang mga lipunan. Doon na lang sana nagtapos at gumawa tayo ng makatuwirang pulisya noon. Pero hindi natin ginawa. Patuloy pang nagbabago o bumababa ang mga lipunan. Patuloy silang gumagalaw sa isang direksyon o sa kabila. Patuloy silang tumutungo sa isang direksyon. Hindi sila kailanman nananatiling pareho. Kaya nagsimula tayo magpaubaya at magpakumbaba mula 2007 pataas. At parehong panig ng politika. Walang makakakondena kay Cameron Rudd. Hindi makondena ng koalisyon o mga liberal si Cameron Rudd sa paghingi ng tawad dahil suportado ito ng parehong panig. Heto tayo ngayon. Saan man tayo pumunta, kailangan nating magbigay ng pahayag na kinikilala natin. Sa mga kapihan, may karatulan na nagsasabing kinikilala ang mga katutubong Australiano bilang tagapangalaga ng lupa. Sobra na ito. Sa Victoria, sinumula na nilang alisin ang bandila ng Australia. Ngayon, may bandila ng Aboriginal, LGBTQ at lokal na konseho. Ngunit wala na ang bandila ng Australia. Akala ko ang bandila ng Australia ay para sa ating lahat. Para sa ating lahat. Ang bandila ng Aboriginal ay sumisimbolo sa kanilang komunidad, tulad ng LGBTQ flag para sa kanila. Paano naman ako? Ang tanging pagkakakilanlan ko ngayon ay pagiging imigranteng Australiano. Makabayang Australiano ako na inuuna ang Australia. Nasaan ang aking representasyon? Kaya yun. Nakakahiya ang pulis na ito. Pasensya na. Sige, pakicheck mo rin ang mosque. Tingnan mo kung nasaan ang mosque. Hindi ba ako pwede dumalo kung gusto ko? Nag-aalala ako na baka magdulot ka ng gulo doon. Kaya hinihiling kong huwag mo na itong gawin. Oo pare, wag kang pumunta doon. Ako ang magdudulot ng kaguluhan. Dahil sobrang relihiyoso doon. Hindi ba ito ang Australia? Ang nagdudulot man ng kaguluhan ay siya o ang mga tao ron? Sa totoo lang, ang presensya mo ay maaari magdulot sa kanila na maging, alam mo na, maging basto sa tutulan ang pagdalo mo roon. Dahil sa akin, naiinis o na-offend sila. Pakiusap, pakinggan mo muna ako. Nahihiya siya dahil alam niyong mapapahiya at ipinagtatanggol ang hindi kayang ipagtanggol. Ang mga tao dito sa komunidad ay naglalakad dito ng walang takot. Ako rin, naglalakad ako dito ng walang takot. Tama, pero kritiko ako ng Islam. Oo. Kaya hindi ako pwedeng mapabilang sa ganitong lipunang multikultural dahil pinapayagan ng kultura ko ang malayang pananalita at ang pagpunas sa Islam. Naiintindihan ko na may sarili kang paniniwala at pinapayagan kang magkaroon ng sarili mong paniniwala. Wala akong problema doon. Inihiling ko sa iyo na huwag kang pumunta doon dahil natatakot ako na baka magdulot ka ng kaguluhan. Kapag ginawa mo yon, maaari kang makagawa ng paglabag. Pinapayagan ba akong dumaan sa lugar na yon? Ang sagot ko ay hindi. Hinihiling ko sa iyo na huwag kang bumaba sa Heldon Street. Tinanong mo ako. May legal ba akong karapatang maglakad dito? Sa ngayon, hindi. Alam kong paalis ka na, pero gusto ko sanang mag-interview. Papayagan ba akong mag-interview? Hindi ka welcome doon. Hindi ako welcome. Hindi para lang mag-interview sa kalsada. Pinapayagan ba ako? Hindi. Bakit hindi? Dahil hinihiling ko sa iyo na huwag mo gawin. Saang batas ako bawal pumunta doon? Malayang mamamayan ako. Sa tingin ko, hindi siya mamamayang Australiano. Pero pareho lang din. Pareho pa rin ang mga patakaran na umiiral. Gusto ko lang malaman kung papayagan ba ako, kung okay lang ba yon. Walang camera, wala kahit ano. Papayagan ba ako makipag-usap sa mga tao at punahin ng Islam? Hindi. Hindi. Bakit? Sabi ko hindi pwede, nagkakasala ka. Bakit mo ito ginagawa? Dahil ito ay lugar na sobrang Islamiko. Ano ang mga tanong ang balak mong itanong? Hindi ba ako pwedeng makipag-usap sa mga tao at punahin ng Islam? Bakit mo gustong gawin yon? Ayoko naman. Bakit mo gustong punahin ng Islam? Sabi ko nga, natatakot akong baka magdulot ka ng gulo kung nandyan ka sa loob. Hindi, natatakot ka lang na may mga tao ma-offend dahil sa akin. Hindi, oo. Salamat. At ikaw ay nagdudulot ng kaguluhan. Binigyan na kita ng babala. At kung gagawin mo yan, maaring lumalabag ka sa batas. Naintindihan mo ba yon? Oo, lubos kong naiintindihan. Para sa akin, may Sharia law kayo rito. Makiking? Magagawa natin, alam mo yon, kung makikipag-usap tayo sa mga tao. Para sa akin, may Sharia law sila dito. Sinabihan ako na kung makikipag-usap ako sa mga tao, kahit itago ko lahat ng camera ko, hindi ko pwedeng punahin ng Islam sa mga tao dito. Hindi nga siya pinapayagang lumapit at magtanong. Parang yung ginawa niya sa harap ng East London Mosque. Pampublikong kalsada ito sa Australia, sa Sydney. Huwag mong sabihin sa akin na wala kayong mga lugar na bawal puntahan. Huwag mong sabihin sa akin na multicultural na bansa ito.
Ang Lakemba ay monokultura at hindi tumatanggap ng kritisismo sa Islam o malayang pananalita dahil ito ay sinakop na lupain. Ito ay lupang nasakop. Oras na para bawiin ang kontrol mga pare. Huwag gayahin makuha nila kahit kaunti. Bawat bigay nyo, may nawawala sa inyo. Sa tuwing gumagawa ka ng pagbubukod para sa kanila, sa anumang kultura, maging sensitibo tayo sa kanilang relihiyon. Pero maari pa rin nating mayaman ang ating kasaysayan, daan-daang taon, mga siglong tradisyon ng pagpuna sa mga reliyon, Kristyanismo. Pero para sa mga Muslim, gagawin natin, itatago natin sa ilalim ng alpombra ang isa sa mga pangunahing halaga natin na kalayaan sa pagpapahayag para lang mapasaya sila. Hindi, wag nating gawin yon, hindi ba? Nakita na natin ang resulta nito at halos walang makapagsasabi na nagdulot ito ng magagandang resulta.